taon, daan-daang mga Pilipino ang nawawala o nawawalay sa kanilang mga pamilya. Ang iba napupunta sa kalye, ang iba napupunta sa pangalaga ng mga pampubliko at pribadong institusyon. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Bibisitahin natin ang ilan sa mga lugar kung saan napapadpad ang mga nawawala. Sama-sama tayo sa pag-asang ang ating mga mahal sa buhay sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wapos, unti-unti natutunaw. Tanging kong dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, mga batang nalulong sa solvent at nawalay sa pamilya, nakatagpo ng bagong pag-asa. Lolang nawawala noon sa sarili, nahanap ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Mga batang lansangang naghahanap ng mauuwian. Ang lahat ng dapat malaman sa muling pagbabalik ng nawalay na mahal sa buhay. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Droga, kabataan, kalsada, delikadong kombinasyon para sa ating mga kapulisan. Maraming kabataan kasi unang nakakasubok ng mga ipinagbabawal na gamot sa kalsada, kasama ang mga itinuturing pa naman nilang kaibigan. Sa kaso ni na Bobby, Peter at Rico, ang kombinasyong ito lason sa kanilang mga buhay at pamilya. Nagbunga ng mapait na pagkakawalay sa kanilang mga magulang. Hindi na kakaiba ang mga eksenang tulad nito. Mga batang nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Kalaro ang panganib sa araw-araw nilang pamumuhay. Karanasan ang kanilang nagiging magulang. Dito sa mga lansangan ng Kamaynilaan, nakatira ang napakaraming mga bata. Ang mas nakalulungkot nito, marami sa kanila sa masamang bisyo nakakahanap ng panandaliang pagkalimot sa gutom at kahirapan. Ang ilan sa mga nalululong dito, bumabaling sa mas matitinding mga droga. Ang iba, nasasagip at naaagapan. Dito sa Center for the Ultimate Rehabilitation of Drug Dependents o CURED, dinadala ang mga nalululong sa bawal na gamot. Sa loob ng compound nito sa Bikutan, matatagpuan ang Bahay Bagong Buhay Rehabilitation Center o BBBRC. Dito inihahanda ang mga batang nalulong sa pagsinghot ng solvent para magbagong buhay. Ang mga natitira lang dito ay yung mga bata na talagang kailangan mag-undergo ng rehabilitation, considering na sila ay mga solvent user. Sabi sa akin nung kasama Ayon ko, kay Colonel Bonaparte Francisco, hepe ng BBBRC, marami sa mga kabataang ito dinadampot mula sa mga kalsada para i-rehab ng mula 6 na buwan hanggang 1 taon. Ang problema, hindi lahat ng mga magulang alam ang kahihinatnan ng kanilang mga anak. Ang nagiging problema nga yung paglo-locate sa mga pamilya nila. No? Considering na ang malaking porsyento ng ating mga kabataang nag-undergo ng rehabilitation, kung hindi sila abandoned, neglected sila ng pamilya nila. Aminado siya, hirap ang mga social worker ng BBBRC na maghanap ng mga pamilya ng mga bata. Kadalasan kasi, hindi tugma o tumpak ang mga address at impormasyon na ibinibigay ng mga batang ito. Kahit tapos na yung kanilang programa dito sa loob ng center, hindi natin sila basta ma-release. Si Rico, 14 anyos, mahigit 2 taon na siya rito at mahigit 2 taon na rin siyang walang dalaw. Hindi kasi alam ng kanyang mga magulang na narito siya. Magiging masaya ka kung makita mo sila. Eh paano kung hindi? Anong gagawin mo? Ha? Pipilitin ko nga hanapin ko rin. Hahanapin mo pa rin sila. Opo. Maagang nagsimula sa buhay si Rico. Maaga rin siyang nabitag ng droga. Ang sigang kargador sa araw,
batang lulong sa solvent sa gabi. Umaga, hapon, tanghali. Gano'ng karami? Nakakaisang buti po ako. Pero 3 buwan lang ang itinagal ng ganito niyang buhay. Nakulong si Rico at saka dinala rito. Simula noon, hindi na niya nakita pang muli ang kanyang ina at mga kapatid. Maayos po ako. Pasikot-sikot lang po. Gagala. Gaya ni Rico, lansangan din ang naging tahanan ni Peter, 17 anyos. Parang nawawala ako sa isip. Nawawala ako sa sarili. Nawawala yung mga problema ko. Sa rehab humantong si Peter. Ang nakalulungkot nito, hindi na niya nakita pang muli ang kanyang ina. Sumakabilang buhay kasi ito na hindi man lang nalalaman kung saan napadpad ang kanyang anak. Kaya't ang tanging hiling na lang ngayon ni Peter, makita ang lola na nagpalaki sa kanya. Gusto ko nang bumuwi para makita ko yung lola ko po. Para kina Rico at Peter, hudyat ng kanilang pagbabagong buhay ang pagkakapasok sa BBBRC. Ayon kay Alpha Martin, OIC at tumatayong nanay-nanaya ng mga bata rito, malaki ang ipinagbago ng dalawa. Siya handa na. Kung dati talagang magmumura agad yan o talagang pati matanda awayin. Ngayon nangangatwiran siya pero may paggalang. Iba na rin yung niya, pananaw sa buhay, yung ganun ba. Kita mo may mga plano na siya. Handa na raw nilang harapin ang mundo sa labas. Ang kailangan lang, mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay na tutulong sa kanilang gawin ito. September 2005, sumilay ang liwanag sa aming investigasyon. Natuntun namin ang tahanan ng lola ni Peter. Diyos ko, pawalan mo akong apo, malungkot. Magkahantong ko kanya kung saan na siya ngayon. Para kay Lola Ising, sagot sa kanyang mga panalangin ang pagbabalik ng kanyang apo. Meron na kasi siyang sakit, nabibingin na rin ito at malabo na ang mga mata. Ang araw-araw niyang dasal, makapiling si Peter habang malakas pa siya, lalo pat pumanaw na ang ina nito. Parang masakit sa loob ko, parang labaw pa sa anak ko. Hindi na namin pinatagal pa ang pangungulila ng maglola. Isinama namin si Peter at ang social worker mula sa BBBRC. Unti-unti, natandaan ni Peter ang daan pabalik. Malapit kayo dun sa MRT. Sa tawid po kami, sa tawid. Pagdating ni Peter sa kanilang bahay, hindi agad siya nakilala ng kanyang lola. Pero ilang sandali pa, nagliwanag ang matagal nang nagdilim na paningin ni Lola Ising. Sino ba ito na bata? Lulo yun, ako na oh. Namimiss ko na po sila. Tagal ko po hindi nakikita. Nagpasalamat talaga ko napunta rito at kung apo. Samantala, nahanap na rin namin ang pamilya ni Rico. Naabutan namin ang kanyang ina, tulala, halos mabaliw sa kaiisip sa kanyang anak. Nag-iisip lang ako kung saan bahiya. Anak siguro, salbids na, ganyan. Agad naming isinama ang ina ni Rico. Ang sabi namin, tutulungan namin siyang hanapin ang kanyang anak. Sa BBBRC, walang kamalay-malay na nanonood ng TV si Rico kasamang ibang mga bata. Samantala, narating na namin ng kanyang ina ang compound. Ang bigat ng mahigit 2 taong pangungulila, ibinuhos sa papag na kinauupuan. Sa wakas, nayakap na rin ni Rico at nahalikan ang ina
at ang paborito niyang kapatid. Saya na ako ngayon. Tita Korea. Gusto ko kung pwede na iuwi ko na Gudia talaga. Pangako ng mga magulang ni Rico at Peter, aayusin ang mga papeles para maiuwi na nila ang kanilang mga anak. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, masisimulan na rin nila ang pagbabagong buhay. Samantala, tuloy ang paghihintay ng marami pang mga kabataang nasa loob ng rehab. Narito sila, umaasang makikilala ng kanilang mga mahal sa buhay na aakay sa kanila mula sa pagkalugmok sa masamang bisyo. Ang tangi nilang pinanghahawakan, ang pag-asang makapiling muli ang mga nawalay nilang mga pamilya. Sa isang sulok ng Bataan, may ilan tayong mga kababayan na tinitiis hindi lang ang hirap at lungkot ng pagkakawalay sa kanilang mga pamilya, kundi pati na rin ang hirap ng sakit na kanilang dinadala. Sa loob ng Mariveles Mental Ward, mahigit 100 mga pasyente ang nananatiling walang mga pangalan, walang mga pamilya, hindi matiyak ang pinanggalingan, pati na ang patutunguhan. Tahimik at maaliwalas ang kapaligiran ng Mariveles Mental Ward. Larawan ng kaayusan at kapayapaan. Isang araw ito sa mga pinakamagandang mental facility sa buong bansa ngayon. Pero sa kabila nito, may mga pasyente pa rin nangungulila sa pagmamahal ng kanilang mga kaanak. Sa 500 pasyente rito, mahigit kumulang 150 ang unknown o unidentified. Ibig sabihin, 3 sa bawat 10 ang sinasabing walang pagkatao o pagkakakilanlan. Mga pasyenteng natagpo ang paggalagala sa mga lansangan at walang mga kamag-anak na dumadalaw. Isa na rito si Aling Crescencia, 73 years old. Tubong Samar si Aling Crescencia, mahigit 10 taon na siyang namamalagi rito. Ayon sa kanyang doktor, paranoid schizophrenia ang kanyang naging sakit. May pakakayan sila na makapagtrabaho, makabalik ulit kahit ilang panahon sa kanilang dating kakayahan. 1991, nung una siyang dinala rito ng isang social worker, natagpo ang paggalagala noon sa mga kalsada ng Bustos, Bulacan. Dahil sa kanyang karamdaman, naging maingay raw ito at bigla-biglang pumapasok sa iba't ibang mga bahay. Alis! 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 Ayon kay Dr. Ruby Reyes, matagal nang malaya si Aling Crescencia sa kanyang sakit. Pero hindi naman daw nila ito ma-discharge dahil walang pamilyang susundo sa kanya. Ilang taong sinikap ng ospital na hanapin ang mga kamag-anak ni Aling Crescencia. 2 to 3 weeks na nandito siya, nabanggit na niya yung mga pangalan ng mga kapatid niya. May nabanggit siyang mga address at maraming naipadalang sulat. Sinulatan nila ang mga address na ibinigay nito. Pero bumalik lang ang mga sulat. Wala ang mga kamag-anak niya sa mga address na kanyang ibinigay. Sa pakikipag-ugnayan namin sa mga kinaukulan, una naming nahanap ang nakababata niyang kapatid na si Eufemia sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Masayahin si Aling Eufemia, pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may kulang pa rin daw sa kanyang buhay. Mahigit 20 taon na kasi niyang hindi nakikita ang kapatid niyang. Yung baga sa kahit kami lagi nagawin ng mga bata pa kami, parang nga kaming kambal. Sa kanyang pagkakaalala, hindi ito ang unang pagkakataong nawala ang kanyang kapatid. Noong 1985 natatandaan ko nung una. Patapos, hindi namin alam, nawawala. Doon na pala sa Tracy, dito sa Cavite. Ang buong akala nila, nagbalik na sa normal ang lahat. 6 na taon din naging tahimik ang buhay ni Aling Crescencia sa piling ng isang anak. Pero hindi nagtagal, naganap ang misteryong maglalayo sa kanila ng mahabang panahon. Naging tindera si Aling Crescencia. Araw-araw, umuupo ito sa pwesto nito sa Divisoria para ibenta ang mga panindang gulay. Hanggang isang araw na lang, hindi na ito nagpakita pang muli. Niyaya namin si Aling Eufemia na sumama sa amin sa Mariveles, kasama ang kanyang anak na si Marieta at isang kaibigan. Para sa kanila,
Balewala ang mahabang biyahe. Ano nga ba naman ang ilang oras ng paghihintay kumpara sa 2 dekada ng pangungulila? Ha? Hindi mo nakakilala? Bakit ganyan yung mata mo? Ha? Uy! Ate! Ba't ka ganyan ka? Ano ka? Tawa ka naman. Ano nangyari sa'yo? Kaya umiiyak talaga ako nung nakita ko siya. Kasi parang nanay ko kasi. Tsaka ang tagal na rin talagang nawawala sa amin. Sabi ko kung hindi lang dahil sa inyo, siguro. O, ako mamamatay na lang, hindi ko makikita. Matapos ang matagal na pangungulila, makakauwi na sa wakas si Aling Crescencia. At sa kanyang pag-uwi, isang mainit na salubong ang bumati sa kanya. Dito pansamantalang tutuloy si Aling Crescencia kasama ng kapatid na nagmamahal habang hinahanap namin ang isa pa niyang kapatid na maaring naghihintay din sa kanya. October 2005, natagpuan namin si Rosinda, isa pang nakababatang kapatid ni Aling Crescencia. Miss na miss ko talaga siya na matagal na. Kami magkasama nung araw Nakatira pa ako sa bahay nila, magkasama na kami. Siya nag-aaraw nga minsan sa akin. Malapit sa isa't isa sina Aling Crescencia at Rosinda. Magkasama sila noong nagtitinda ng gulay sa Divisoria bago siya tuluyang nawala. Tulad ni Aling Euphemia, hinanap din ni Aling Rosinda ang kanyang kapatid. Ipinagtanong sa mga kaibigan, kapitbahay at kapwa tindera. Ares, nakita mo ba yung kapatid ko? Pero nabigo siya. May nakapagsabi pa sa kanyang hindi na niya ito makikitang muli dahil malamang patay na ang kanyang kapatid. Pero hindi nawala ng pag-asa si Aling Rosinda. November 5, 2005, muli naming pinagtagpo ang magkakapatid. Nay, sabi mo, patay na. Ayan na o. Dito sa kanta sa lapit. Ayan, sa lapit. Dito sa labas. Tama, tama. Kayo. Dali, doon. At sa wakas, magkakapiling na silang muli. Sa pagkakataong ito, si Aling Rosinda ang mag-uuwi sa kanyang ate. Nais lang daw niyang ibalik ang pag-aarugang minsan nang ipinakita sa kanya ng kanyang pinakamamahal na ate. Araw-araw nasasalubong natin sila sa ating mga lansangan, mga batang kalyeng naglalako ng kung ano-ano o hindi kaya'y namamalimos. Marami sa atin ang tingin sa kanila, refleksyon ng matinding kahirapan sa ating bayan. Pero alam nyo bang ang ilan sa kanila nawawala o nawalay sa kanilang mga pamilya at hanggang ngayon naghahanap o hinahanap ng kanilang mga magulang? Umaga pa lang, makapal na ang hanay ng mga tao sa mga kalsada ng Baclaran. Dito nagsasalubong ng landas ang daan-daang mga tao araw-araw. Pero habang unti-unting dumarami ang tao, dumadagsa rin ang mga batang katulad nila, mga batang dito na sa lansangan namumuhay. Dahil walang makain, marami sa mga bata nagtitinda o namamalimos. Marami ang palakad-lakad, tila walang patutunguhan. Ang iba naman, sa bangketa na lang nagtitigil. Gaya ni Janjan, tinatayang 12 anyos. Mahigit 5 taon na siyang nagpapalaboy-laboy. Ang kanto ng Quirino Avenue at Airport Road ang kinikilala niyang tahanan. Dito sa sulok na ito, sa gilid ng isang bakanting tindahan, natutulog si Janjan gabi-gabi. Sa umaga naman, naglilinis at nagbabantay siya ng mga kotse para kumita ng kaunting pera. Nakarami na kami. Kain kami ng kanin bang. Ng kanin sa bang.
Tapos panggabi naman, kay sa Ilya. Gusto namin. Madalas sa sobrang kawalan, napipilitan na rin daw siyang mamalimos sa kahabaan ng airport road kasama ang mga kaibigan. Kasi ayoko naman sana magnakaw eh. Kasi kung pangana mo, pakinakayon pa, galing sa nakaw, hindi ka mabubuso. Yun ang ano. Malabo ang nakaraan ni Janjan. Hindi niya kilala ang mga magulang, maging ang kanyang apelyido, palaisipan sa kanya. Paano mo nalaman ulit na Janjan Alvis yung pangalan mo? Pinangalangan sila sa akin ng sa barangay. Ayon sa kanya, 7 taon siya nung nawalay sa pamilya. Naglakad-lakad kasamang isang kaibigan para maghanap ng makakain hanggang sa naligaw na siya ng tuluyan. Hinahanap po namin bahay namin. Tapos naligaw lang kami, tapos pag-alagala na kami. Kung saan-saan napadpad si Janjan bago tuluyang namalagi sa Baclaran. Dahil blanco ang kanyang nakaraan, wala siyang maibigay na impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Niyaya namin siyang sumama sa isang drop-in center para doon panandali ang manuluyan. Pero nung nalingat ang aming grupo, biglang nawala si Janjan. Maging ang mga kaibigan nito, hindi rin alam kung saan ito nagtungo. Ayon sa DSWD, may 172 street children na naitala sa National Capital Region mula January hanggang September 2005. Karamihan sa kanila, may pamilya namang kinabibilangan. Ang ilan, walang konkretong impormasyon tungkol sa kanilang pinagmulan ni hindi alam ang kanilang pinanggalingan. Ang iba naman, ayaw nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Tulad ni Ken, 14 years old. Magtatatlong taon na siyang nagpapalaboy-laboy sa paligid ng Baclaran. Nilayasan daw niya ang kanyang ama-amahang nagmalupit sa kanya. Iyawan na po doon sa estipado ko. Lagi pa ang ginugol ko. Kaya naisipan ko pong umalis na lang. Kaya napadpad po ako sa Baclaran. Pero simula nung lumayas siya, hindi na niya muling nakita pa ang kanyang ina. Sasaktan po ako kasi ako, may anak din ako. Kaya sabi ko sa kanya, sige, magpakabait ka, dito ka na lang sa amin. Si Aling Terry, tindera sa kahabaan ng airport road. Siya na ang tumatayong magulang ngayon ni Ken. Kahit na meron siyang 2 sariling anak, kinakaya pa rin niya ang ipagtaguyod si Ken. Kwento niya sa akin, gusto niyang mag-aral. Kaso ang sabi ko, hirap lang ako. Sa kabila nito, mas nais na ni Ken na mamalagi na lang sa kalye kasama si Aling Terry at ang kanyang pamilya. Ayaw na raw niyang bumalik sa tunay niyang ina. Minsan, umiiyak yan siya. Siyempre, naiisip siguro niya yun. Pag nagpunta siya sa akin, umiiyak. Para din ako masasaktan kasi bilang nanay dito. Parang anak ko na rin. Gaya ni na Janjan at Ken, minsan na ring nawalay sa kanyang mga magulang si Jerome, 14 years old. Halos 2 taon din siyang nanirahan sa lansangan. Nasa kalye po ko yung tumakit nga doon. Papunta nga, nagpermi ako doon sa City Hall na yun po. Doon, nagparking ako doon. Pag ako nakita ng mga 50, nagutom na ako, kukain na po ako. Nung wala rin nangihingi na lang po ko doon sa mga mga kantin. October 2002, lumaya si Jerome mula sa kanilang tahanan sa Quezon, lumuwas patungong Maynila kasama ang ilan pang mga kabataan. Ayon sa kanya, tinakasan niya ang pananakit ng kanyang mga magulang. Napalo po ako, malis po ako, tapos pumunta po ako doon sa may taguan ng pera ng nanay ko. Kumuha po ako ng pamasahe po, pupuntang Maynila. Sa Maynila, natutunan ni Jerome na mamuhay mag-isa. Nangalahig. Nagbantay ng mga sasakyan na malimos. Dito sa lansangan, natuto rin siyang suminghot ng solvent. Kanon, ako'y babalik na rito, di mo na makabalik at di ako pinapasakay ng mga nag-ano sa bus.
Dito na niya naisip na mas makabubuti sa kanya ang manirahan sa isang institusyong pambata. Sa Haven for Children siya napadpad. Samantala, lingid sa kaalaman ni Jerome, labis na nalungkot ang mga magulang niya nung napagtantong lumaya siya. Humingi na po ako ng tulong sa DSWD, sa mga pulis. Lahat po ng bagay pinagpasa Diyos ko na lang. Dahil wala pong imposible sa Panginoon Diyos ko, kung hihingi ka po ng tulong sa Kanya. Sabi ko po sa sarili ko, kung si Toto ay buhay, magpapangita pa kami. Sabi ko sa kanya, kay Mrs. Kung wag lang siya mamamatay, habang buhay pa, kung mabalik pa sa amin. Kasi siyempre magpapamilya, magkakaasawa siya, katulad ko rin. Siyempre hanapin niya kami, magulang siyempre kami. Ilang araw, ilang buwan ang lumipas. Unti-unting natuyot ang kanilang pag-asa. Hanggang umabot ng halos 3 Pasko na hindi kapiling ng mag-asawa ang nag-iisa nilang anak. Sabi ko si Totoy, masaya sana ang aming maghapon. Mahirap nga po dahil pakaramdam ko. Dahil siyempre po nag-iisang anak. Pakaramdam ko po ay parang gumuho na sa akin ang mundo. Nabunutan na lang sila ng tinik nung dumating ang sulat mula sa Haven for Children, kung saan pansamantalang nanirahan si Jerome. Naramdaman ko po noon parang sasabog ang dibdib ko sa sobra pong tuwa. Pakaramdam ko po ako na po ang pinakamasaya sa lahat po. Kasi po kasama ko ng anak ko, sama-sama na ulit kami. Ngayon, grade 4 na si Jerome sa Esperanza Elementary School sa Quezon. Lubos man daw ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa. Malaki naman ang naiturong leksyon nito sa kanya. Isip ko po rin, dapat din na lang ako umalis sa bahay. Kung hindi ako umalis, di ganito ang buhay ko. Ngayon, masaya nang magkakapiling ang pamilya Estrada. Pagbibida pa nga ng mag-asawa, binubusog nila ang kanilang anak sa mga pangaral at pagmamahal. Si Jerome, sinisikap makapagbagong buhay. Binubuong muli ang mga nabasag niyang pangarap. Samantala, marami pa ring mga batang palaboy-laboy sa mga kalsada ng Kamaynilaan. Mga batang katulad ni Ken na pinili na lamang ang kalinga ng mga hindi kadugo. At si Janjan na patuloy na nagtitiis sa malamig na yakap ng lansangan. Abot tenga ang ngiti ng magkakapatid na sina Lovely, 6 years old, Eugene, 5 years old, at ang bunsong si The Boy, 3 years old. Halos 3 buwan kasi silang nawalay sa kanilang tunay na pamilya at sa wakas, magkakasama-sama na silang muli. Pero habang nagsasaya ang magkakapamilya, tahimik namang nanonood si Junisha, mas kilala bilang Yayang. Foster parent si Aling Yayang at siya ang tumayong ina ng mga bata sa panahong nawawala pa ang mga ito. At dahil napamahal na sa kanya ang mga ito, hindi raw magiging madali ang magpaalam sa kanila. Yung panganay mahilig yun, Mama, kumain ka na. Mama, uminom ka na ng gamot kasi nagtititik ako ng gamot eh. Baka hindi ka pa, Mama, uminom ng gamot. Uminom ko na. Yun ang talagang Yung minsan sabi niya sa akin, Mama, aalis ka. Sabi ko, oh, Mama, ingat ka ha. Yan ang mahirap doon. Yan ang masakit doon eh. Isa si Aling Yayang sa 35 foster parents ng Parenting Foundation of the Philippines. Isang institusyong nangangalaga sa kalagayan ng mga inabuso at napabayaang mga bata. Naawa ko sa mga bata dahil sa murang edad ng ganun, mga batang yon nawalay sa ina. Tapos yung tatay nga nila nagtatrabaho sa gabi, sila lang sa umaga. Iniwanan na lang sila ng pagkain. May 3 anak-anakan si Aling Yayang, pero hindi man siyang nagluwal kina Lovely, Eugene at The Boy. Tunay na anak ang turing niya sa mga ito. Tinuturuan ko sila kasi dumating sa akin, kumbaga walang alam na dapat kung anong galing sa daycare. Ang balik kami na lang ang nagturo. Kasi 3 buwan nga lang temporary sa amin. Doon sa park namin, doon sa may Queens Row, mayroon doon kami namamasyal. Tapos minsan sama ng anak ko sa mall.
Aminado siya, mahirap magpaalam sa mga batang itinuring na niyang mga anak. Kaya naman una pa lang daw, ipinaliwanag na niya ang sitwasyon sa mga magkakapatid. Kakausapin ko yung mga bata na kayo dito sa bahay namin para kayo alaga lang namin dito na poster child kasi naasikaso pa yung mga papeles nyo na para mapunta kayo sa magiging pamilya ninyo. Ayon kay Dr. Agnes Bueno, profesor sa child psychiatry, kailangang maging tapat ang mga foster parents sa mga bata. From the very beginning, dapat pagpasok pa lang sa foster family, alam na ng bata. Giit pa niya, huwag masyadong laliman ang ugnayan. Mga bata lang daw ang mahihirapan sa bandang huli. Kasi alam mo, nagde-develop din ng attachments ang bata. And it is sometimes more traumatic to put them in a situation wherein mas maganda yung buhay nila sa foster home, tapos ibabalik doon sa traumatic family. All our foster families, at least as far as I know, really know that this is really their role, to prepare the child for the eventual permanent placement, because foster care is basically temporary. Ayon naman kay Maria Paz de Guzman, Executive Director ng Parenting Foundation of the Philippines, sensitibo ang kalagayan ng mga bata sa panahong ito, lalo pat 2 beses na silang mawawalay. Una, sa tunay nilang pamilya. Ikalawa, sa kanilang foster parent. No separation is easy. Dagdag pa niya, dapat handa rin ang tunay na pamilya na maging mas pasensyoso sa mga bata. Asahan daw na magkakaroon ito ng mga tantrums o pagbubugnot o pabugso-bugsong pagpapakita ng damdamin. Samantala, handa naman daw ang ama at tiyuhin ni na Lovely Eugene at the Boy na habaan ng PC para sa mga bata. Naiintindihan naman daw nila na malaki ang epekto ng panandaliang pagkawalay sa mga bata. Napakahirap talaga kung iisipin. Ang mga bata, mas mahigit pa sa isang mahalagang bagay. Isipin na na pinababayaan ko sila ganun. Tsaka kahit wala na silang nanay, andito naman ako eh. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng Parenting Foundation of the Philippines ang kakayanan ng pamilya ni na Lovely Eugene at the Boy na pangalagaan sila. Pero baka sa mukha ng mga bata na tapos na ang madamdaming yugtong ito sa kanilang buhay. Salamat po sa inalagaan niyo po kami, Mama Yayang. Samantala, handa na rin si Aling Yayang na magpaalam sa mga bata. Aminado siyang lubos ang magiging kalungkutan niya sa kanilang pag-uwi, pero tanggap niyang mas makabubuti ito para sa kanila. Hindi sa ayaw kung ibalik sa akin. Kung maaari, huwag nyo nang ibalik sa akin. Kailangan mahalin nyo yung anak nyo dahil mahirap mawalay ang anak sa isang magulang. Kung sa akin nga kako, hindi ko kadugo, nasasaktan ako, yung pakayang kayo ang mawala ng anak. Ang kanyang pabaon. Sabi ko sa bata, pag nandoon lang sila sa angkin nila, magpakabait sila, yung pag-aaral nila, kailangan tapusin nila para magandang kinabukasan nila pagdating ng panahon. Umaasa po ako na pagdating ng panahon na yon, malay mo pagtanda ko, mayroong malang kakatok minsan. Sasabihin, ma, nandito ako. Nasa. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Inaanyayahan ko po kayong bumisita sa aming website www.smm.ph at maging bahagi ng pambansang network sa paghahanap ng mga nawawala. Sana'y muli ho namin kayong makapiling sa susunod na linggo. Magandang gabi po. Ito ang inyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.